ano bang basa nyo rito sa... Actually, dalawa na yung fina-file na impeachment complaint against the president, pero yung pangalawa, hindi naman ni-receive ng Office of the SecGen, technicality. Tapos may pangatlo Mm. pa, di ba? Yung mga DDS personalities, sumubok din Oo. mag-file. Okay? So, Oo. anong basa nyo rito, Mr. Bagman? Secretary Edu, dito sa, sa mga impeachment complaints na ito. Well, inaasahan naman natin yan. Nag-announce naman sila way back na magsasampa ng impeachment laban sa presidente at saka sa vice president. Pero mukhang mas maraming ifa-file laban sa presidente kaysa sa vice president. Oo nga eh. No? Ngayon, no? ang, Oo. ang problema dyan ay paano kung yung presidente ang na-impeach at hindi yung vice president? Or So, sabay nagkaroon impeachment proceedings, yung isa natanggal, yung isa hindi. at least yung mga final ngayon na impeachment, pagkamat hindi pa natin nababasa talaga yung articles of impeachment. Ang tingin ko naman, no, lalo na itong sa Makabayan Black, ay mas matino naman doon sa final nung isang araw. Yung nga sinabi ko kanina eh. Kidnapping. At the very Kidnapping. least. Oo. Mas pinag-isipan. Oo. Pero Mas hindi may pa natin rigor. nakikita. Dahil nga hindi naman na submit doon sa Secretary General. Kaya siguro by tomorrow, kita na natin yung laman yan. Pero, ako may pero, copy ako, Senator eh. ang galing mo ah. Galing mo talagang. Hindi ganun kahirap yun. Hihingi ka lang. Hindi, sabi ng mga DDS, isang maleta raw yung laman ng kanilang articles of impeachment. Nabasa mo na rin yun. Hindi ako hihingi rin sa mga DDS. Kasi for sure talaga napakatibay ng basihan nila kasi Oo. ang gagaling ng mga nun eh. Kita mo naman yung mga nag-file, di ba? Chavit Singson, no? Mike Defensor, si Tupaccio, Jing Paras, no? Talagang pang first five eh. Di ba? Solid yun. Kumbaga walang tapon doon. Oo, di ba? Kaya very interested ako na mabasa yung kanilang final. Meron ako dun sa yung final ng bayan. So, kung sakaling mag-succeed yun at hindi mag-succeed yung sa Vice President, so, ang ganda lang hinaharap ng ating bansa. Ganun ba? O siyempre. Bakit? Dahil uunlad na tayo dahil magiging probinsya tayo ng China. Parang baliktad. Kung mag-succeed yung... okay. Kung matanggal si President tapos yung VP hindi. Oo naman, syempre. Talagang yun. Oo. Pero... Yun yung golden age of China in the Philippines. Yes. Pero... Ay, mali. Golden age ng Pilipinas pala. Sorry. Ba't ba ako nadudulas? Syempre, for the first time, kung sakasakali magkakaroon ng simultaneous impeachment proceedings against the two top elective officials sa bansa. I mean, ano mag-i-epekto natin sa atin, sa ekonomiya, politically? Imagine, yung dalawa. Well, may kausap nga ako mga ambassadors kahapon at saka nagsalita ako sa isang malaking American company yesterday. Medyo nagwo-worry sila. Hindi naman nila hinahatulan yung dahilan dito sa impeachment. Pero ang tingin nila, ang pagsusuma nila, with the present political crisis, with the present unprecedented corruption scandal, at tapos ito pang napakaraming impeachment na hindi nila naiintindihan, ay tingin nila objectively ay bad for the economy. Yeah. No? Kaya nagwo-worry sila, no? Kung ano na ba nangyayari? Kuya. Oo. So yun yung siyempre magandang ma-resolve na itong mga contradictions na ito, mahalaga na ma-resolve na itong political crisis na ito, pero ang tingin nila ay itong mga impeachment na nangyayari, kasabay nitong lahat ng pangyayari, ay baka hindi makatulong. Okay. Ito kasi kanina kasi bago po tayo Mr. Bagman, kausap ko si Teddy Casino, isa rin sa mga complainants, no.
ang pinunto ko nga rito, kasi ang position nila ever since, resign pareho, si Marcos at si Duterte. So they're planning daw to file an impeachment complaint again against the Vice President. So sabay. So ano yun, consistent doon sa kanilang resign both proposition. Pero alam naman natin na hindi naman pwedeng yun eh. Example ko kanina, hindi naman pwedeng sabayan push button kunwari. O magre-resign tayo, puk. 'Di ba? O kaya mag-handshake. Pwedeng isa mag-resign kunwari, no, hypothetically, yung isa belat. Ikaw nag-resign, ako nandito. The same can also happen in terms of scenario building kunwari sa Senate, 'di ba? Kunwari mag-iba yung ihip ng hangin ng politika, teka, talagang pabagsak, pabantot yung pangulo. Ito tutuluyan namin ito. Kung sakasakali lang, no? Talagang sobrang lame duck na siya. Tapos yung presidente, yung vice president, lalo't papalapit yung 2028, talong lumalakas at nakakahatak na mas maraming sip-sip. Pwede mangyari, ganun din, di ba? Ilaglag yung isa mataas, di ba? I mean, we understand na yung presidente, nasa kanya pa rin yung power of incumbency at saka resources. Pero the other risk that I'm talking about is very, very real. Kaya, Senator, how do you see that? Yes, lalo na yung approval ratings ng presidente ay -3 at yung vice president ay medyo mataas. 38? 39? No? Basta mataas. I'm not sure about the number. Oo. Kaya yun yung kaibahan. Pero tama ka na siyempre powerful pa rin presidente dahil incumbent siya at meron pang 2.5 years. Pero dahil bumaba yung kanyang approval rating at mas mataas yung kanyang kalaban na vice president, hindi naman lamang siya dito sa usapin ng impeachment. Alam ko nga, nabanggit ko yata sa iyo nung previous episode natin, ay may mga kumakausap na doon sa mga kongresista from the DDS camp saying na everything is forgiven. Everything ay pwede nang kalimutan. Kung hindi kayo boboto para sa impeachment ng Vice President ngayon. Pero kung boboto kayo, sigurado kaming mananalo sa 2028, kakalusin namin kayo. Isa pang usapin dito, ano bang rules yung gagamitin? Dahil technically, hindi pa naman final yung desisyon ng Supreme Court, no? Through Marvick Leonen about the new rules for impeachment. Technically, unless mag-decide na sa MR. Oo, dahil wala pa namang decision sa MR. No? Pero kahit wala pang decision sa MR, tingin ko yung mga kongresista at yung mga abogado ng mga kongresista ay a-advisean sila na sundin na lang kahit hindi pa final. Dahil wala namang gustong kumontra sa Supreme Court. Oo, lalo unanimous. Di ba? Oo. Pero nakakatawa lang dahil isa dun sa rules, bagong rules, ay hindi lamang yung haharap yung akusado dito sa Kongreso. Kung hindi, dapat patunayan ng bawat isang kongresista na nabasa at naunawaan niya yung articles of impeachment. Pero kung totoo, yung sinasabi ng mga DDS na nag-file ng impeachment kanina, na ang laman ng kanilang final ay isang maleta. So, paano babasahin ng mga kongresista yung isang maleta? No? Marami nga sa kanila, hindi pa nabasa yung konstitusyon. Ganun ba? Grabe naman ang pagtingin nyo sa mga kongresista. Di ba ano yun? Di ba magagaling magbasa yung mga yan? Binabasa nila isa-isa yan? Oo, yung mga pork barrel, AIX, tupad. Alocables. Alocables, yun. Talagang binabasa. Binabasa. Sinsen.